Sa mahabang kasaysayan ng Amerika, iilan lamang ang mga kasong tumatak sa publiko dahil sa kahindik-hindik na pagsasanib ng survival at kalupitan. Isa sa pinakakilala at pinakakontrobersyal ay ang kaso ni Alfred Packer, ang tinaguriang Colorado Cannibal. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng paglalahad ng pagkawala at pagkamatay ng ilang kalalakihan sa kabundukan, kundi isang makabagbag damdaming salaysay tungkol sa desperasyon, gutom, at sa pinakamasaklap na tanong, hanggang saan kayang isuko ng tao ang kanyang pagkatao para lamang mabuhay. Ang kaso ni Alfred Packer ay nakapangingilabot dahil sa brutal na kinahinatnan ng gutom, ang pagkain ng laman ng kapwa. Ang kasong ito ay tumatak hindi lamang sa mga talaan ng krimen, kundi pati na rin sa kultura ng Amerika, hanggang sa naging bahagi ng alamat at mga biro sa loob ng mahigit isang siglo. Noong Pebrero 1874, si Alfred Packer, isang dating sundalo at gabay na kilala sa Colorado at Utah, ay sumama sa isang grupo ng 6 na kalalakihan na naghahangad ng bagong buhay. Sila ay naglakbay patungong kabundukan ng Colorado, umaasang makahanap ng ginto at pag-asa sa gitna ng mahirap na panahon. Kasama niya sa grupo si Israel Swan, James Humphrey, Frank Reddy Miller, George California Noon, at Shannon Bell. Lahat sila ay puno ng pangarap at determinasyon, ngunit hindi nagtagal, ang kanilang paglalakbay ay nauwi sa isang bangungot. Habang lumalalim ang taglamig, ang grupo ay naging desperado. Ang mga baon nilang pagkain ay mabilis na naubos at ang posibilidad na makahanap ng hayop na mapapatay ay halos imposibleng mangyari sa gitna ng nagyayelong kagubatan. Ang gutom ay unti-unting kumakain sa kanilang lakas, isip, at moralidad. Dito nagsimula ang pinakamalaking misteryo. Paano natapos ang paglalakbay na ito na si Alfred Packer lamang ang nabuhay? At higit sa lahat, ano ang tunay na nangyari sa kanyang mga kasamahan? Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang Gold Rush era sa Amerika ay nagbukas ng malalaking pangarap para sa libo-libong tao. Sa mga bundok ng Colorado, kumalat ang balita ng mga minahan na puno ng ginto at yaman na naghihintay sa mga matatapang at masisipag. Ngunit kasabay nito, dumating din ang kahirapan, kawalan ng hanap buhay, at kawalan ng katiyakan para sa marami. Mga dahilan kung bakit maraming ordinaryong tao ang sumugal at naglakbay upang maghanap ng bagong simula. Isa sa mga nakisabay sa alon ng pangarap ay si Alfred Packer, isang dating sundalo na nagsilbi sa Union Army sa panahon ng American Civil War. Hindi naging maganda ang kanyang buhay matapos ang digmaan. Nagtangka siyang maging gabay at prospector, ngunit kilala rin siya sa Colorado at Utah bilang isang taong mahirap pagkatiwalaan. May mga ulat na siya may problema sa pag-inom ng alak at kadalas ay napapahamak dahil sa pagiging mapagsarili. Gayunpaman, sa panahong iyon, siya ay nakita bilang isang tao na marunong sa bundok at pwedeng umalalay sa mga kapwa naghahanap ng ginto. Noong Pebrero 1874, sumama si Packer sa isang grupo ng 6 na kalalakihan. Israel Swan, ang pinakamatanda sa grupo, may edad na 65 na naniniwala pa ring makakahanap ng yaman. Si James Humphrey, isang baguhang prospector. Frank Reddy Miller, George California Noon, isang mas batang kasama na umaasang makaahon sa hirap. At Shannon Bell, isa ring mahirap na minero. Ang bawat isa ay may sariling dahilan. Ilan ay naghahanap ng kayamanan, ilan ay tumatakas mula sa kahirapan, at ang iba naman ay nais magsimula ng bagong buhay sa kanlurang bahagi ng Amerika. Sa kanilang paglisan, hindi lamang pangarap ang dala nila, pati na rin ang bigat ng desperasyon. Panahon niyon ng tagutom at matinding lamig. Ang San Juan Mountains ng Colorado ay kilala sa hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng kalikasan. Malalalim na yelo, matarik na bangin, at panahon na nagbabago mula sa tahimik hanggang sa mapanganib sa isang iglap. Ayon sa mga tala, bago sila umalis, nagbababala ang mga lokal na Native American sa kanila na huwag ituloy ang biyahe dahil paparating ang pinakamalalang taglamig. Sinabi pa na kung susubukan nilang tumawid, tiyak na mahihirapan silang makaligtas. Ngunit tulad ng maraming desperado sa panahon ng Gold Rush, hindi nila pinakinggan ang payo. Ang pangakong yaman at bagong simula ay mas patimbang kaysa sa banta ng kalikasan.
Sa simula ng kanilang paglalakbay, dala pa nila ang kaunting baon, ilang tuyong pagkain, baril para sa pangangaso, at matibay na loob. Subalit mabilis itong naubos, at nang lumalim ang yelo at lamig, napagtanto nilang wala silang sapat na paghahanda para sa matinding sitwasyon. Ang mga gabi ay puno ng gutom, at ang kanilang katawan ay unti-unting nanghihina sa bawat araw na lumilipas. Ang kanilang mga pangarap ng kayamanan ay napalitan ng isang simpleng hiling, ang simpleng mabuhay. Ngunit sa desperasyon at gutom, nagsimula ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento kung paano ang pangarap ng anim ay nauwi sa bangungot at si Alfred Packer lamang ang matitirang buhay. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakbay, papasok sa San Juan Mountains, naging malinaw na hindi sapat ang kanilang mga dala. Ang pagkain ay mabilis na naubos at ang matinding taglamig ay nagmistulang pader na hindi nila malagpasan. Ang kanilang lakas ay humihina bawat araw at ang gutom ay nagsimulang magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga kasamahan. Sa mga ganitong ekspedisyon, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ang inaasahan para makaligtas. Ngunit sa halip, nagsimulang lumitaw ang mga bitak, ang pagtatalo kung aling ruta ang tatahakin, kung paano hahatiin ang maliit na natitirang rasyon, at kung may pag-asa pa silang makarating sa sibilisasyon. Lumipas ang mga linggo at hindi na muling nakita ang grupo. Ang balita tungkol sa kanilang pagkawala ay kumalat sa mga kalapit na komunidad. Ngunit dahil sa lawak at lupit ng bundok, walang agarang pagsagip ang naisagawa. Sa panahong iyon, karaniwan na ang pagkawala ng mga prospector. Madalas ay nalulunod, na-stranded o nilamon ng taglamig na parang walang bakas. Ngunit noong Abril 1874, matapos ang halos 2 buwan mula nang umalis sila, muling lumitaw si Alfred Packer. Payat, marungis at halatang gutom. Naglakad siya papasok sa isang maliit na kampo ng mga naninirahan sa Colorado. Kaagad siyang hinarap ng mga tao at nagtanong sila, "Nasaan ang iba mong kasama?" Sa una, ikwinento ni Packer na sila inabutan ng malupit na taglamig at isa-isa umanong namatay ang kanyang mga kasama dahil sa gutom at lamig. Ayon sa kanya, wala siyang magawa kundi iwanan ng kanilang mga bangkay habang siya'y pilit na naglalakad patungo sa kaligtasan. Naging kapani-paniwala ang kanyang kwento sa simula, lalo na't nakikita ng lahat ng kondisyon niya. Mukhang isang tahimik na taong muntik nang mamatay sa gutom. Subalit may mga bagay na hindi tugma. Una, napansin na sa kabila ng sinasabi niyang halos mamatay siya sa gutom, tila mas mataba at mas malakas siya kaysa sa inaasahan mula sa isang taong ilang linggo nang walang sapat na pagkain. Ikalawa, may mga kagamitan siyang dala, mga pag-aari ng kanyang mga kasama na hindi malinaw kung bakit napunta sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang kumalat ang mga chismis. May mga nagsabi na baka hindi lamang simpleng pagkamatay ang sinapit ng grupo at ang dahilan ng kaligtasan ni Packer ay hindi dahil sa kanyang tibay, kundi dahil sa isang bagay na mas madilim at hindi kayang isipin ng karamihan. Ang tunay na takot at galit ng publiko ay lalo pang sumiklab. Nang ilang buwan pagkatapos, natagpuan ng isang grupo ng manlalakbay ang mga bangkay ng kanyang mga kasama. Nasa iisang lugar, magkakadikit, at malinaw na hindi sila basta namatay sa gutom. May mga palatandaan ng pagpatay at pagkain sa kanilang laman. Noong Agosto 1874, isang grupo ng mga manlalakbay ang nakatagpo ng isang nakapangingilabot na tanawin sa gilid ng San Juan Mountains. Doon nila natagpuan ang mga bangkay ng 5 kasamahan ni Alfred Packer, halos magkakadikit, parang iniwan ng walang galang. Ngunit higit sa lahat, malinaw sa kanilang mga mata na hindi sila basta namatay sa gutom o lamig. Ang mga katawan ay may mga palatandaan ng karahasan. Basag ang ilang bungo, may hiwa sa leeg, at ang ibang bahagi ng laman ay tila inalis ng sinasadya. Pinaka nakakakilabot, makikita ang mga bakas ng pagkain sa laman ng tao, mga buto na nilantakan, balat na binalatan, at nawawalang parte ng katawan na mistulang ginamit bilang pagkain. Nang bumalik ang balita sa mga otoridad, agad nilang tinawag si Packer para sumagot. At dito nagsimulang mabuo ang mas malupit na bersyon ng kanyang kwento. Hindi na lamang ito tungkol sa desperasyon at survival. Ang eksena ng krimen ay tila sumisigaw na may sinadyang pumatay. Ayon sa isang bersyon na lumabas sa investigasyon, maaaring si Packer ang una at tanging nakaligtas dahil pinatay niya ang kanyang mga kasama, isa-isa, bago kinain ang kanilang laman.
Ang mga gamit ng mga biktima na natagpuan sa kanyang pag-aari ay lalo pang nagpatibay ng hinala na hindi simpleng survival ang nangyari. Nagsimula ang unang paglilitis kay Packer noong 1874. Sa korte, binagyang diin ng mga taga-usig na si Packer ay hindi lamang biktima ng matinding taglamig, kundi isang tuso at marahas na mamamatay tao. Ang ebidensya ng mga sugat sa katawan ng kanyang mga kasama ay ginamit para patunayan na sila ay pinatay bago pa man mamatay sa lamig o gutom. Hindi nagtagal, inamin ni Packer na dahil sa gutom, napilitan siyang kainin ang laman ng kanyang mga kasamahan upang mabuhay. Ngunit ang kanyang bersyon ng kwento ay nagbabago-bago. Minsan ay sinasabi niyang namatay ang lahat bago niya ginawa ang kanibalismo. Minsan naman ay kinikwento niyang nagkaroon ng pagtatalo, isang pagpatay, at saka sinundan ng paggamit sa mga bangkay bilang pagkain. Naging sentro ng usap-usapan si Alfred Packer na tinaguri ang The Colorado Cannibal. Ngunit sa puntong ito, wala pang malinaw na ebidensya. Ang kanyang salaysay ay puno ng butas at ang tanging hawak lamang ng mga otoridad ay ang kanyang mga kwento na paulit-ulit niyang binabago. Inamin niya na namatay ang mga kasama niya sa lamig at gutom at dahil desperado siya, kinain niya ang kanilang laman para mabuhay. Pilit niyang idiniin na hindi niya sila pinatay. Nang muling ipiti ng investigador, nagbago ang kanyang salaysay. Sinabi niya na isa sa kanilang grupo, si Shannon Bell, ang unang pumatay sa iba. Ayon sa kanya, napilitan daw siyang patayin si Bell bilang self-defense at pagkatapos noon, kinain niya ang mga bangkay para hindi siya mamatay sa gutom. Habang nasa korte, si Packer ay nagbigay ng sari-saring pahayag. Minsan ay inaamin ang kanibalismo, ngunit idinadahilan na iyon ay ginawa lamang matapos mamatay ang kanyang mga kasamahan. Minsan naman ay tila iniiwasan ang direktang pag-amin. Ngunit ang paulit-ulit na pagbabago ng kanyang salaysay ay nagdulot ng pagdududa sa mga tao. Noong 1874, siya ay napatunayang guilty of premeditated murder at hinatulan ng bitay. Ngunit kalaunan, dahil sa teknikalidad at mga kakulangan sa proseso ng paglilitis, na ibasura ang sentensya. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng publiko ang takot at galit. Si Alfred Packer ay tuluyang naging alamat ng Colorado, ang taong pumatay at kumain ng kanyang mga kasama sa bundok. Lumipas ang mga taon at muli siyang nahatulan, ngunit sa pagkakataong ito ay para sa manslaughter lamang na nagbigay sa kanya ng mas mahabang pagkakakulong imbes na bitay. Sa huli, siya ay pinalaya noong 1901 matapos magdusa ng halos 2 dekada sa bilangguan. Subalit ang kanyang pangalan ay nanatiling mantsa sa kasaysayan ng Colorado. Ang mga kwento ng kanyang kasalanan, ang pinagsamang gutom, pagpatay, at kanibalismo ay patuloy na nag-ugat bilang bahagi ng folklore na nagbigay sa kanya ng mga bansag tulad ng Colorado Cannibal. Matapos ang halos 2 dekada sa likod ng mga rehas, si Alfred Packer ay nakalaya noong 1901. Siya ay halos 60 years old na at bagamat pinahirapan ng bilangguan ang kanyang katawan, nakahanap pa rin siya ng paraan upang mamuhay ng tahimik. Nakatira siya malapit sa Denver, Colorado, kung saan nagtatrabaho siya bilang tagapag-alaga ng mga halaman at minsan ay bilang gabay sa bundok. Ngunit kahit subukan niya mamuhay ng normal, hindi na siya kailanman nakawala sa anino ng kanyang nakaraan. Ang bawat pagbanggit sa kanyang pangalan ay nagbabalik sa alaala ng mga bangkay na natagpuan sa San Juan Mountains, ang mga sugat, ang mga naiwang buto, at ang hindi matatawarang ebidensya ng kanibalismo. Si Packer ay namatay noong April 23, 1907 sa edad na 65 sa isang bahay ampunan ng mga veterano. Siya ay inilibing sa Littleton, Colorado at ang kanyang lapida ay naging isang tahimik na tanda ng isang taong nakilala bilang survivor, mamamatay tao at cannibal. Ang kwento ni Alfred Packer ay mabilis na naging bahagi ng folklore ng Colorado. Ang kanyang kaso ay madalas na ikwento sa mga baryo, sa mga estudyante ng kasaysayan, at maging sa mga turista. Ang kanyang pangalan ay nakaukit hindi lamang sa mga aklat ng kriminal na kasaysayan, kundi pati na rin sa kultura ng Amerika. Mayroong Alfred Packer Memorial Grill sa University of Colorado, kung saan sarkastikong ginugunita ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkain. Ang kanyang kwento ay binanggit din sa mga pelikula, libro at dokumentaryo bilang isa sa mga pinaka-nakakakilabot na kaso
ng survival cannibalism sa US history. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung siya ba ay tunay na desperadong survivor na napilitang kumain ng laman para mabuhay o isang malamig na mamamatay tao na pinatay ang kanyang mga kasama para sa sariling kapakanan.